Belgian Malinois at Aspin balak ipagsama ni Sir Zaldi Rams. Yan, sabi niya, Doc, ano po pros and cons kapag magkasama sa bahay ang Belgian Malinois at Aspin? Gusto ko sana mag-adapt para may kalaro yung doggy ko. So siguro yung doggy niya ay isang Belgian Malinois, no? Mag-a-adapt siya ng Aspin. Very good idea po yan, alam nyo, kasi pag ang aso po ay may kalaro, maraming pros dyan. Unang-una, makakapag-exercise siya, di ba? Yung laro-laro, takbo-takbo, abula-habulan, di ba? Harutan. Magandang exercise po yan sa aso niyo kasi yung lagi lang siyang nakatulala, di ba? Yung praning lang siya na anong gagawin niya sa buhay niya, hindi niya alam. Basta maganda po yan, may kalaro. Nasisimulate yung isip ng aso ninyo at mas maganda yon para tumalino siya. Pangalawa ay kasi mga dogs ay social animals, parang mga tao din yan, nalulungkot po sila pag mag-isa sila. Kung kayo po ay laging umaalis sa bahay, kayo po ay nag-work, di ba, busy tao at naiiwan nyo siya sa bahay, at least may kasama siya. So good idea yan. At yung social interaction niya with another dog is good, no? Parang yung mga meron daw solo child syndrome pag ikaw ay mag-isa lang sa pamilya at wala kang hindi ka lumaki kasama ng mga siblings or mga kapatid, wala kang sister, wala kang brother, ay medyo hindi ganun kaganda yung social skills mo kasi lumaki kang mag-isa kaysa yung magkakapatid kayo, di ba? Minsan nabubuli ka, natututo kang lumaban sa nambubuli sa'yo, medyo alam mo paano makisama sa mga kapatid mo, so that develops you as a person. Ganun din sa aso, mas nagiging well-rounded sila kapag kami mga kalaro silang ibang mga aso kesa pag mag-isa lang sila. Okay? Napansin niyo ba yon? May mga kilala ba kayo? Comment below kung may kilala kayong solo child na medyo spoiled brat o medyo kulang sa social skills. Pakisabi rin kung it applies, no? O baka naman hindi naman totoo yung sinasabi ko. Paki-comment sa baba. Ngayon, itong sinasabi pa, pagka yung aso po ay may kasama, kung guard dog po yung Belgian Malinois ninyo, maganda na po yan. Pack na po sila. Kung dalawa po kasing aso, kagaya ginawa ko sa bahay na meron akong Belgian Malinois, sinamahan ko pa ng isang super dog, si Logan, sinamahan ko ng Lagerta, para po kasi multiply yung nila yung kakayahan nila mag-guard ng isang property, ng bahay or family. Kung dalawa sila, alam niyo yung mga aso, gumagawa ng mga techniques yan sa instincts nila, pumepwesto yan kung saan strategic yung mga locations. So kung may pumasok man na magnanakaw sa isang banda ng bahay ninyo, baka yung isang aso makatunog noon o makadetect, yung isang aso aalertuhan niya, di ba? Dalawa na ngayon sila. Ayan, magnify yung capacity ng mga aso nyo, ng aso ninyo, na maggwardya kung yun ang purpose niya. Okay, so magandang yan. Magandang resulta yan ng pagdagdag nyo ng isang Aspin. And Aspins, like Belgian Malinois, are also, mataas yung instincts nila, yung natural instincts nila. Kung sila ay mga Philippine aso, no? Kung yung mga tinutukoy yung Aspin ay native dogs na mga hindi anak ng mga imported dogs na hindi cultured or hindi breed ng mga humans na nabuhay semi-pairly. So itong cons naman, isang bagay ay maaari nag-aaway, di ba? Pwede rin mag-away yung mga aso. It could lead to damage, physical damage kung male and male ang kukunin nyo. Kaya kung male yung Belgian Malinois, maganda kuha ka ng female. Maganda, in-neuter mo rin kung hindi mo gagamitin sa breeding para hindi dumami yung mga aso nyo sa bahay kung hindi naman yun ang gusto ninyong mangyari. Okay, so yun yung isang cons na baka naman maging breeding na sila, pair. Diba? Kasi pag female and female, mas madalas away yan, ang tawag dyan intersex aggression. Okay, kaya maganda pagsama ninyo, isang male, isang female, pero kung nag-heat, kung ayaw nyo naman mag-neuter, ayaw nyo ng kasi minsan pag neuter ang aso, nagbabago yung kanilang ugali, minsan moody sila. May epekto kasi pagka tinanggalan ka ng balls Di ba, Theo ni Sir Romeo? Ayan, shout out sa inyo. So itong
Cons din, ano naisip ko pagka dalawa aso, syempre, dadami na yung gastos nyo, maraming papakain sa mga aso nyo, pero kung gusto nyo makatipid at maganda talaga yung resulta, SDN, the best dog food in the multiverse. Ito po yung SDN 42 beef, meron tayong original, meron tayong SDN 28, ayan, at saka SDN 21. Mas malalaki yung gastos nyo sa dog food, pero pag ito gamit nyo, konti lang, concentrated kasi ito, mas makakatipid kayo, and mas healthy yung aso ninyo. Yan ang gamit nyo. Syempre, pagka papaliguan nyo sila, super dog soap para healthy yung mga balat nila, para hindi kayo balik ng balik sa veterinarian ninyo dahil puro sakit sa balat yung aso ninyo. Magandang resulta kapag maganda yung nutrition nila, maganda yung pag-aalaga nyo sa balat ng aso ninyo. Syempre, lalaki gastos nyo pagka dalawa na yung aso nyo kumpara sa isa lang ang aso ninyo. Ayan, syempre yung ano rin, yung mga needs din nila, dodoble din kung veterinary visits, diba, check-ups, etc. Yun din yung mga cons niyan. Okay, so if you have any other, meron kayong naisip na mga pros and cons na hindi ko nabanggit, please comment down below sa comment section para matulungan natin si Sir or Ma'am Zali and Rams. Okay. Okay. So salamat po sa inyong tanong. I hope my answer satisfied you.